Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay sabay-sabay pa ang pagsubok sa buhay mo. And may concept po ito na concurrence. So, as an aspect of God's providence, hereby He cooperates with created things in every action, direct their distinctive properties to cause them to act as they do, and teaches God's providence and human responsibility work together without contradiction. And makita po natin sa Genesis chapter 50 verse 20. You intend to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done in saving of many lives. Sa Tagalog po, masama ang iyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon iniligtas ang marami. Yun naman po i-share po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, God is actively involved in our daily lives. So, ang Panginoon, nasa buhay natin siya, sa bawat ginagalaw natin, sa buhay natin. Kung ano man ang ginagawa natin, involved yung Panginoon sa kung ano ginagawa natin sa buhay. Sa pag-aaral o kung ano man ginagawa natin, simula pagkagising natin, kasama natin yung Diyos and involved siya sa lahat ng bagay na ginagawa natin. So sa second teaching naman, nothing happens outside of God. So wala pong mangyayari na yung nangyayari sa yung masama is yung pinapaintulutan niya yun ng Diyos. Kumbaga, hindi yun nangyayari ng dahil sa kagustuhan ng Panginoon. That's why outside siya sa kagustuhan ng Panginoon sa buhay mo. So sa third teaching naman, God is actively working even through evil. Yung mga kasi mga evil na nangyayari sa buhay natin, tumutulong yung Panginoon upang malampasan lahat ng mga bagay na problema sa atin dahil nga hindi niya tayo bibigyan ng problema kung sa tingin niya hindi natin to kayang lampasan. Kaya ang Panginoon na yung siyang tumutulong sa atin sa kasamaan na malampasan yun. Ngayon naman sa application na tayo. First application, ask God to increase our faith. So sa tuwing nananalangin tayo, ihingi natin sa Panginoon na tuwing tayo ay nananalangin, taasan or mas higitan pa ng Panginoon yung pananampalataya natin sa Kanya. So sa second application, accept God's sovereign decision. So yung mga nangyayari sa buhay natin, kung sa tingin natin problema yun or kamalasan yun, i-accept natin yun kasi decision yun ng Panginoon sa buhay natin. Planado yun ng Panginoon na mangyari sa buhay natin para sa ganun magkaroon tayo ng kaalaman or magkaroon tayo ng aral sa nangyari sa buhay natin. Third application, actively cooperate with God. So sa ginagawa natin sa buhay, magpag-cooperate tayo sa ating Panginoon. Yung sa buhay na binigay niya sa atin, makipag-cooperate tayo sa Kanya dahil siya kayo nagbigay nun. So kailangan natin makipag-cooperate sa Panginoon, lalong-lalo na sa kabutihang asal. Ngayon naman sa decision na tayo. How does knowing that God is actively involved in our daily lives change the way we view our struggles? Ako kasi pag may problema ako, pinagdadasal ko agad sa Panginoon dahil alam kong tutulungan niya akong malagpasan kasi yung mga bagay na yun. So nakikita ko na siya as a good thing kasi nga may matututunan akong aral dun eh. Kumbaga, alam ko na binigay ng Panginoon para may matutunan ako.
So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.